Okay, good evening po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Bagong tumayo, no? Kaya medyo nabigla kayo. Ako nakatayo ngayon. Okay, ito na po yung ating pangilan. Pangatlong gabi ng ating pagsimbang gabi. Para sa Panginoon, ating pagsambang gabi sa ating Panginoon. And I hope sa pangatlong araw na ating pagsamba o pagsimba sa Panginoon, ay marami na tayong natutunan sa Kanya at marami pa tayong malalaman tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon. At makinig po tayong mabuti para kapag may nagtanong sa atin, alam mo nating ipaliwanag kung anong ibig sabihin ng tatlong mago, o tatlong pantas, anong ibig sabihin ng bituin na siyang tumabay sa pantas, kapag sila'y naglalakbay, ano po ang ibig sabihin ng angel na siyang sumabit na makita na nila ang pagsilang ng ating tagapagligtas na si Jesus. At sino nga ba ito ang tagapagligtas na ito? So ngayong gabing ito, kayo po ay aking welcome muli sa J-House Imus Church para muli ho nating itaas at parangalan ng ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob sa atin sa araw-araw. So, ngayong gabi po, tayo tumayong lahat. Nire-request ko po ang bawat isa na tumayo, manahimik po ang mga bata, at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Upang tayo samahan sa ating gawain. Okay, manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak, kami ay natutuwa, kami po ay nagkakaroon po, Panginoon, ng patuloy na pag-asa na sa oras nito, Panginoon, kayo ay aming kasama. At sasamahan niyo kami sa aming gawain ngayong gabi nito, Panginoon. Sa aming ikatlong gabi na pagsamba sa iyo, nawa, Panginoon, mapuno kami ng kaalaman tungkol sa iyong ginawa sa aming mga buhay. Kung bakit ka po ipinanganak dito sa mundong ito upang ipakita kung ano yung iyong kalooban sa bawat isa sa amin. Kaya ihanda niyo po muli ang aming puso't isipan, ihanda niyo po muli ang aming mga tenga sa pakikinig, ihanda niyo po muli ang aming mga sarili, Panginoon, upang damhin muli, Panginoon, ang presensya mo at pagkilos niyo ngayong gabi sa amin. Lord, pinagkakatiwala ko po sa iyo ang tagapagsalita namin. Kasihan mo po siya ng iyong banal na Espiritu at patuloy niyo po siyang bigyan ng kapahayagan, Panginoon, na pwedeng ibahagi sa bawat anak mo na nakikinig ngayong gabi nito. Lord, sa iyo po ang kaburihan ngayong gabing ito, sa iyo po ang karangalan, itaas ang iyong pangalan sa gabing ito. At hinihingi namin ang banal na Espiritu na siyang sumaamin, pumagitna sa amin upang maging matagumpay ang gawa nito. Ito po ang aming dalangin sa matamis at walang hanggang pangalan ng aming Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po sa inyo ang nais makarinig ng pangako mula sa Diyos? Sino po? Taas ang kamay! Sige po. Allow me to read this verse to you. In Isaiah 41:10, it says here, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakabuti po ng ating Diyos. Yun ang kanyang pangako sa gabi nito. Tanggapin po natin yun. Ngayong gabi, ililigtas ka niya, iingatan ka niya, tutulungan ka niya sa lahat ng panahon. Amen? Sige po, mga kasama ng kapatid. Hallelujah! Sino di mamamangha sa'yo, kapangyarihan
natin ang handog sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus, pamuling mula sa ating mga labi, nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Alam niyo po ba na sa tuwing-tuwi na tayo ay umaawit sa Panginoon, libo-libong anghel ang kasabay nating nagpupuri sa Kanya. Kung tutusin, di naman na kailangan. Kasi nga maraming sumasamba sa Kanya. Pero nais ng Diyos ang iyong puso, kapatid. Nais nang makita kung gaano ang iyong kauhawan na siya'y sambahin. At natitiyak ako, nakatitiyak na ang Diyos ay tutugon sa iyong mga panalangin. Amen? Gawin po natin ang pangako ng ating Diyos sa pamamagitan ng awiting ito. Itaas natin ang kanyang pangalan. Hallelujah.
para po sa iyong gawain, O Diyos. Kaya naman, sa gabi ito, Lord, dinadalangin ko ang pagpapala at ang pabor mo sa bawat individual na narito. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 2, talatang 15 hanggang 20. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadili sila pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose. At naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito, at ito'y kanyang pinagpulay-pulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng naririnig nila at nakita. Ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Makakaupo na po tayo. Ayan. God is good. Ay, ang sagot. God is good. And all the time? Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon? Malakas. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon? Ayan, palakpakan niya po natin ang ating Diyos sa buhay. So, isang napagpalang gabi po. Pangilang gabi? Ikatlong gabi na tayo po ay magsama-sama muli sa biyaya ng Diyos at talagang natutuwa po ako personally na nakikita ko po yung mga mula simula hanggang ngayong ikatlo. Malaman kung bukas po nandito ako. Dapat tuloy-tuloy, no? Kagaya mo sabi ng ating pastor, walang swerte. Walang swerte dito. Kasi, walang swerte kasi malas yun. Tama ba yun? Hindi. Ang sa Diyos ay ano? Favor. Sabi nyo nga, favor. Hindi favor. Favor. Ayan. So, alam niyo po, nagmamahal. At nagsisikap sa pananampalataya ay siyang pinagpapala ng Diyos. Amen po ba? Ayan. Kaya po tayo narito. At ikatlong gabi ay patuloy na yung ating pangyapa. Diba? Bakit pangyapak? Literal pangyapak. Share ko lang kasi kagabi may nakita ko isang grupo Pangyapak talaga yung gamit nila. Isang grupo sila kaya lang hindi ko sila kaya isakay. Ang dami nila. Naglalakad sila. So parang hinahanap nila yung tala. Pero nagbe-bless po ako sa kanila. Kasi talaga yung ating mga kasama ay kahit malayo, nakalalating din. Sabi nga malayo man, malapit din. Ayan. So minsan po, malakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Ayan. So tayo po ngayon nasa ikatlong gabi at ang ating pong paksa. Ito po ay may tema o pinamagatang. Ano po ba ito? Saan ba tayo dyan? Yung ikatlo. Ayan. Tignan natin. Tama na? Okay. Sige. Atin pong balikan yung sinabi sa Luke chapter 2 verse 15 to 20. Haba po, no? Yung binasa ni Kuya Jero, no po? Tayo po ay atin tutungin na yan yung ang pastol. Sabihin nyo nga, ang pastol. Ang pastol. O sa English ay shepherd. Alam niyo po ba yung shepherd? Hindi German, ha? Shepherd. Sabihin nga po, shepherd. Shepherd. So bago pa natin yan linangin o pag-aralan, ay baka nalimutan natin, baliktanawan natin. Ano po yung unang gabi? Hula. Ang hula. Ikalawang gabi? Pagsilang. Ayan, so kung atin pong re-reviewin, ay ito po talaga ay may kinalaman sa ating panahon ngayon. Tama po? Na ang pinagdiriwang ay ano po? Ang panganakan o mas madaling sabihin ay Kapaskuhan o yung Christmas. Pero ito po ay akin po sasabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay napaka-normal. Sabihin ay palasak na sa ating mga tenga yung usaping Pasko. Kasi po sa ating kalendaryo, ito po ay paulit-ulit lamang. Tama po? Paulit-ulit lamang na tatakda at sasapit ang ika-25 of December ay sineselebrate ng sangkatauhan itong tinatawag na Christmas.
But, ayon sa ating mga pag-aaral, alam po natin at binibigay ng Diyos sa atin yung pinakamahalaga at pinakamagandang kahulugan ito. Malinaw po ba sa atin yung kahulugan ng Pasko? Diba? Sabi pa nga sa isang awit, we are the reason. At sino yung reason na yun? Sabi? Sino yung nandun sa sabsaban? Ang pangalan? Na ang tawag daw ay ano? Ayon doon sa propeta Isaiah, siya ay sino? Emmanuel. Nang ibig sabihin ay yun, sumasa atin o kasama natin ng Diyos. At binigyan daan ng Espiritu Santo sa pamamagitan nino? Naisilang ito sa pamamagitan ni? Maria. Yan. Naasawa ni Jose. So, baka may trivia kasi sa last night, di ba? Maaari kayo makasagot. So, kailangan po, tandaan nyo at the same time, baka mayroon kayong notes. Pwede kayo mag-notes. So, sa mga cellphone nyo, may notes. Pwede kayo magdala ng papel. Kasi po, hindi po masasayang ang gabi na ito na hindi tayo pinagpala. Pangalawa, ay hindi po masasayang ang mga gabi na tayo ay matututo. Na tayo ay magkaroon pa ng mas malalim na unawa sa kahulugan ng pagparito ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, kung papansinin niyo po, doon po tayo sa unang bahagi ating pong simulan ng teksto. Ano po sabi? Nang makaalis na ang mga anghel, babasahin ko na po pagbalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na doon sa Bethlehem, tignan natin ang pangyayari. At ito'y ito na ibinalita. Ayan, nagmamadali sila. Akin pong istorya na lang mga para hindi po tayo mahirapan. So, sa ayon doon sa pangyayari na yon sa Lucas at doon sa lugar ng Bethlehem. Pansinin niyo po kagabi ay nandoon yung kahulugan ng pagsilang. Sa gabing ito ay meron pong mga individual pa o may mga tao na kasama. Kagaya ng sabi ng ating tatay pastor, sino-sino pa ba yung mga bumibisita at darating doon sa tagpong yun. Na alam naman po natin sa istorya, kahit mga bata, alam niyo yung istorya na nangyari na yan, ay isa po dito yung mga tinatawag na pastol. Ayan. So, ang tanong, ano ba yung binalita nila? Good news ba ito o bad news? Good news. Ano ba ito? Marites o Maritos? Ano ba? Okay, sige. Dito po ay dalawang gabi na po natin ibinabahagi yung kagandahang loob ng Diyos at ipinakikilala niya na yung kanyang sarili. Diba? Ano po siya? Sabi po nung first night, tanda-tanda ko, ang Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Ano ba? Wonderful Counselor. Ano ba? Lahat ng karakter at kagandahang loob ay ipinakikilala ng Diyos sa pamamagitan ng pagsilang nung Emmanuel. At ito po pinakamahalaga, sa event na yon ay ipinakikita ng Diyos yung kanyang tinatawag na unconditional love. So yung sabihin nyo unconditional love. Ano ibig sabihin po noon? Walang kondisyong pag-ibig. Bakit po? Bibigyan ko lamang po ng emphasize, lahat po tayo ay nalayo sa Diyos. Diba po? At ang Diyos ay gumawa ng paraan para makabalik sa Diyos. Ang tao pala ay makabalik sa Diyos, pero hindi ginaya ng tao na makabalik sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Siya po mismo ang nag-initiate. Sabi nung first message, mismo kung anak niya pa, yung ibinigay niya. Diba? Napakaganda ng mensahe na yun. Dito yung unconditional love of God ay naranasan natin noong mangyari yung fulfillment o yung katuparan ng prophecy o hula ni Propeta Isaiah. At naganap po yun doon sa Matthew 1:21. Doon sa panahon ni Jesus na. Yung era na yun. Okay? Now, ang tanong, ano yung ibinalita? Yan. Gusto niyo po malaman? Parang interesado. Nakikita ko sa mukha niyo eh. Mukhang interesado na kayo eh. Okay, mabilis lang po ito mga kasama kapatid. Pero bago natin alamin yung balita, nandyan lang din po sa teksto na yan. Babasahin lang po natin. So, dito, kagaya ng aking pagpapaliwanag, ano po ba yung pastol? Bakit kasama itong mga pastol na to? Bakit sila? Ano bang meron sa kanila?
at yung mga anghel ay pinuntahan sila at kinausap sila at merong ibinadalang mensahe galing sa Diyos at ang mga pastor naman ito ay dinala to kanino? Yung mensahe, dinala doon kay Maria na naroon sa sabsaban. So, pagbabasahin po natin doon sa chapter 8, tataas po tayo ng basa. Meron po basis. Doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang tupa ng gabing yun. So, it was so happen na busy po sila that time. Kasi po ang isang tupa. At ang pastor, nakita mo ka ng pastor? Para nagkakaintindihan tayo. O, tupa, nakita na kayo. Sila yung nagpapagapas ng mga tupa. Yung kamukha ng kambing, ano po? So, sila yung nangangalaga. At para sa madaling kwento, ang kanilang pangangalaga ay hindi ganon kadali. Tandaan niyo po kasi po, ang tupa ay napaka-lamya, napakabagal. Minsan ay, kasi hindi tayo nila, malaki. Nakita mo ba yung tupa? Ayun. So, ang tayo kasi yan, halos hindi na niya makarinig. Diba po? So, ang isang pastol ay talagang gumagamit ng tinig para marinig siya ng kanyang tupa. Pangalawa, sunod dyan, sila ay abala that time na nag-aaruga sa mga tupa na yon. And then suddenly, dumating yung anghel. Tuloy pa natin ang basa. At tumayo sa harapan nila sa anghel. Ito po yung at nagliwanag sa kabaligiran nila. Ang kalantin ng Panginoon, ganoon na lamang ang basa. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita. Ano daw ang dala? Magandang balita to. Para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tuloy po. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ng David ang ano yung balita? Ito po yung good news na sinabi ng anghel. Meron ng tagapagligtas. Amen po ba? So bakit po may tagapagligtas? Kasi po merong kapahamakan. Sumigaw ng amen yung nakararanas ng kaligtasan ng Panginoon. Ayan. So napakagandang balita po yan. At ano pang sabi? Ang Kristong Panginoon. So ito po yung dinala ng mga pastor na ito. At bilang pag-emphasize pa po, meron po tayo mabasa dyan yung salitang taas mountain. Ate Jen. Ito kasi, familiar tayo sa salitang Kristo. Ano po ang inyong pagkaunawa sa salitang Kristo? Hindi po yung sabungan Bukod siya ay isang tagapagligtas, siya daw ay Kristong Panginoon. Kung may notes kayo ano po yung sabihin ng Kristo? So ito po yung madalas po natin narinig. Ito po ay pabibilisin ko na lang para po kayo ay madaling. Ang salitang Kristo ay, sa English ay Anointed One. Sabihin nyo nga po, Anointed One. Anointed One. Okay, ang ibig sabihin po para sa mas madali, siya ay Messiah. O nag-iisang tagapagligtas. Sabihin nyo nga po, nag-iisang tagapagligtas. Ayan. So dyan po, wala pong ibang binanggit na tagapagligtas kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Na ang sabi ng anghel, puntahan nyo at nandoon yun. So, this time mga kasama, mga kaibigan, wala pong ibang pangalan, wala pong ibang suot. Superman yan, Batman yan, ano pa, gagamboy mo, ano mang superhero, wala pong binanggit na ibinalita dyan ng Diyos gamit ang anghel doon sa mga pastor. Wala. Sino lamang daw po? Siya lamang po. Ayan po yung dala ng mga anghel. At pag atin po itutuloy yung basa doon sa verse 15, meron silang pinuntahan na lugar. Yun ay ang tinatawag na Bethlehem. Ayan. Alam mo ba yung Bethlehem? So, mas well known siya sa salitang Bethlehem Ephrata. Ibig sabihin ay maliit na town. Parang gano'n. Na kung saan, mas maiintindihan niyo po siya doon sa kantang, alam mo yung kantang, lagi po na kinakanta pag Christmas yung maaari bang papasukin si Jesus na isilang. Ang tayo dito, narinig ba sa kanila yun?
Wala po nakakala ng kanta na yun. Ikaw lang. Ako lang. So, ang ibig sabihin ko, para hindi po tayo matagal, that time, alam niyo naman po na hirap si Maria. At susi na papasukin sila. O bigyan man lang ng, ayun, panuluyan ang title. Yun ang title na yun. Kasi po, para lang po ng konti kaalaman nyo, yung lugar na yun ay hindi ganoon unlad. Hindi ganoon unlad, o sabihin ay kayaman ang mga tao roon. Kaya, kung tutusin, nung panahon na yun ay magiging pabigat. Wala yung hindi lamang. Kung tukupin pa nila itong mga anak. Pero, nangyari na ang desisyon ng Espiritu ay dali sila doon sa isang munting sabsaban. Na, ito po ay may kinalaman din. Tandaan nyo, may kinalaman po sa ano po kaya? Sabihin na, sa ibig sabihin po, isang karakter ng Diyos na napaka-humble o yung humility. Ano po? Bakit po? Kasi po yung salitang tagapagligtas, doon sa lugar na yan, nag-expect sila ng isa siyang hari o isang galing doon sa imperyo. Pero bakit doon siya nang galing? Diba? So, this time, mga kasama, yung mensahe na yon, tandaan niyo po para lang mabigyan natin ng kagandahan yung mensahe natin para sa mga pastor na ito. Ito na po, sabihin ko po sa inyo. Pinili po ang mga pastor na ito o in-entrust sila para dalhin yung mabuting balita. Sa dinami-dami. Naniniwala po ba kayo na ang mga pastor na ito sa ating panahonan ay ito yung mga tagapangalaga ng kawan ay ang mga pastor. Sabihin nyo nga, pastor! Pastor! So, may credit po sa mga pastor na yon na ginamit ng Diyos para dalhin, ano po, yung balita na tagapagligtas ay nandiyan na. Okay, so, tuloy po natin yung basa. Ano po sabi? Sana po tayo. 14. Chapter 14. Yan. Nakakaintindihan po ba tayo? Malinaw po ba? Ayan. 14. Ano po sabi? Chapter 14 tayo. Meron ka? Ito dyan? So 14 lang. Okay. Sorry. 16 na pala. Kasi 15 tayo galing po, no? Ulit at sila'y dali-dali lang si Paraon. At nasumpungan nila si Maria at si Jose. Ito po yung mga pastor to. So ngayon, ginawa na nila yung utos ng anghel. Ginanap nila ito. Nang walang pag-aalinlangan, mga kasama, mga kapatid, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nang makita nila si Maria, ay inihayag na nila yung message o yung good news. And then, ng 18, lahat ay nakarinig, sabi, asa? Namangha? Ayan, sunod. Ayan. So, this time, nung binigay na ng Diyos yung mensahe na yun, dalawa pong klase ng pagkilig ang ating matutungayan dyan. Yung iba ay namangha. Diba? Pero yung pagkamangha nila ay merong some doubt. Ano niyo po yung doubt? Oh. Kasi po, tandaan niyo po nung panahon na yan, ang ina-expect nilang tagapagligtas ng Messiah ay hindi galing doon. Pero sa puso ni Maria, watch out pakinggan nyo. Tinanggap niya yun, pagkatapos nagkaroon siya ng self-devotion. Binulay niya po yun, yung salita na yun, o yung mensahe na galing sa mga pastor na ito. And then, lastly, datapwat, iningatan ni Maria, then 20, at nagbalik na yung mga pastor. Ito na po yung kanilang ginawa after na matapos yung kanilang task. Nagpuri na sila. Sabi nyo nga po, nagpuri na. Ibinigay na nila sa Diyos yung kalalatian. Ano po? So, palakpakan niya po natin ng Diyos sa buhay ng mga pastor. Alam niyo po, hindi ko po itinataas ang mga pastor. Pero, sa dami po ng karakter sa Biblia, God entrusted
yung mga shepherd na ito. Bakit po? Kasi po ang shepherd na tinutukoy dyan ng Biblia ay inahalin tulad sa isang magaling, maamo, mapangalaga, kagaya ng ginagawa nila sa tupa, na inahalin tulad naman ni Jesus, ang sabi niya doon sa kanya aklat, na siya ay yung dakilang pastor. At sabi doon sa Psalms, ako ang pastor at hindi kayo magkukulang sa Jesus ng dakilang pastor. So, salamat po tayo. We need to praise God na meron pong nangangalaga sa atin. Nababuhan na po ang tatay pastor. Ayan po, na nangangalaga, nagsisikap, nagbubuya. Alam niyo ba na hindi po nagpapahinga yan? Ay, hindi po ako kasama sa bahay niyan. Pero ang schedule niyan, talo pa po ang artista. So, mukha ng artista, talo pa sa artista. Eh ako po bilang katuwang niya po ay hindi nga po ako makatulong sa kanya. Sa ngayon ay hindi ko siya matulungan, pero kung atin pong papansinin na yung ibinigay ng Diyos na pagkakatiwala sa kanila ng mga pastor ay hindi po ito biro. At ito po ay napakalaking privilege at blessing na gampanan nila na dalhin yung good news sa atin. Ang tanong po, nakarating po ba yung good news sa inyo? Malakas niya po amen? Ayan, to God be the glory. At sa gabi ito, luwalagay natin ang Diyos sa pinakamataas sa bibuli. Sa kanya po pinakamataas sa bibuli. Ayan po. Pray na po tayo. Sige po, atin po i-close sa prayer yung ating mensahe. Maraming Diyos na mabuti at mapagmahal sa amin. Tuloy nga Panginoon sa gabi ito, ay pakayag ka ng iyong mabutihan ng isa po Diyos na kayo po ay dumating upang iligtas, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At tuloy nga yung pagandahan ng iyong pagliligtas ay nararanasan namin. Hanggang sa muli mong pagbabalik, Panginoon, mapangawakan namin ng Diyos yung iyong pag-ibig na ito na kami ay maka-fellowship, Panginoon, sa panahon na kayo ay tutuparin, Panginoon, yung pangako ito, Diyos, sa bawat isa sa amin. Salamat po na ito pong gawain na ito ay naging kalakasan ng bawat isa sa amin. Mga manalangin sa pangalan po ng Jesus. Amen. Okay, ang isinisigaw po ng mga pastor ng panahon na yan ay Evangelion. Evangelion, Evangelion, Evangelion. Sabihin nyo nga, Evangelion! Evangelion! Yung may pagka-excited ng kaunti, Evangelion! 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 Isa pa, Evangelion! Evangelion! Tama yun, Evangelion. Alam po ninyo, yung ating bisero kanina ang sabi, nung malaman na ipinanganak na yung sanggol na si Jesucristo, sila po ay ginalugad nila ang buong Bethlehem kasama ng Jerusalem. Ang isinisigaw nila Evangelion, Evangelion, na ang ibig sabihin sa Ingles ay good news, good news, good news. Sa Tagalog ay mabuting balita, mabuting balita, mabuting balita. Amen? Ang sangkap ng mabuting balita ay ang sanghula nung unang gabi. Makapangyarihang Diyos, kamangha-manghang tagapayo, prinsipe ng kapayapaan, magiging isang tagapamahala. Yan ang sangkap ng hula. Amen. At nung pangalawang gabi, ang hula ay natupad. Amen. Natupad! Nung pangalawang gabi, ang makapangyarihang Diyos, ang tagapamahala, ang tagapayo, ang prinsipe ng kapayapaan ay hindi lang doon natapos. Ang sabi na ba ng nakasulatan, siya ay isinilang ng isang birhen. Pagkatapos, pinangalanan siyang Jesus upang iligtas niya ang kanyang bayan. Amen ba? Kaya ang ating Panginoong Jesus ay kinilala natin bilang ating sariling Panginoon at sariling tagapagligtas. Nang ito po ay maganap na, hindi pwedeng ang makaalam lang ay si Maria at si Jose. Walang kakayahan ng mga hayop para ipamalita ang tungkol sa mabuting balita. Sapagkat si Jesus ay pinanganak ay sa sabsaban.
Alam niyo po ba yung sabsaban? Yan po yung mga lugar na kung saan ay hinihimlayan ng mga hayop. Kung saan ay natutuyo, kung saan ay doon po nagkakaroon ng tinatawag natin na pagkakataon ang mga hayop na humimlay. Alam niyo po ba na yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nagmamay-ari ng langit sa kanyang mabuting kalagayan ay inilapat, mga kapatid inilapat ang kanyang hubad na katawan bilang sanggol sa sabsaban. Isang pinakamababang uri nung panahon na yon. Alam niyo po mga implikasyon nun? Ang inabot ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi po ang mga nasa middle class, hindi ang mga nasa lower class, hindi ang mga nasa higher class. Ang inabot ng ating Panginoong Jesus ay ang pinaka-poorest of the poor pa. Beyond pa, abang-abang. Inilapat niya ang kanyang katawang doon upang maramdaman ng mga tao na wala siyang kinikilingan, wala siyang pinipili. Lahat ng gustong sa kanya ay yumakap, lahat ng gustong sa kanya ay sumampalataya ay kanyang yayakapin at kanyang tatanggapin. At lahat ng tatanggap sa kanya bilang Panginoon sa iling tagapagligtas ay kanyang mamahalin at kanyang magiging kasama niya sapagkat siya ay Emmanuel. Kasama natin siya magpakailanman. Amen po ba yan? Ngayon nakarating na sa atin ang mabuting balita. Alam po ninyo sa amin pong pamilya, iba-iba ang kwento. Ang pamilya ko ay meron 3 pastol. Kung tawagin sa ating panahon ay pastor ang kumatok sa aming bahay at nagdala ng ebanghelyo. Iba-iba ang kwento natin. Okay? Kaya lang, syempre, dahil ako na yung naabutan ng mabuting balita at ako na po yung nakakilala sa Panginoon, syempre, nung mag-asawa kami ng aking may bahay, nang isilang ang aming 3 dalaga, itong mga anak kong mga babae ito, pagkatapos sa aking mga apo, mga ano na sila, kumbaga nasa environment na sila ng mga Kristiyano, okay? Ng mga kakristyanuhan. Kaya wala nang kumatok sa kanila. Ang kumatok sa kanila, syempre kami ng mga magulang at yung mga kinalakihan na nilang mga pastol noong panahon na yon. Pero alam ko at natutuwa po ako, sobrang tuwa ko dahil sa pamamayagpag ng ebanghelyon, sa pamamayagpag ng good news ng inyong tatay pastor, naging bahagi po ako para makaabot sa inyo ang mabuting balita. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Nakaabot ang mabuting balita. Dinala ng aking pamilya. Salamat. Narito ang Villalobos family. Palakpakan natin. Nakaabot ang mabuting balita. Bagamat hindi kami ang pangunahin, pero naging bahagi na kami ng buhay ng mga abolido. Narito ang abolido. Salamat po sa inyo. Hindi ba kami ang naging pangunahin? Meron mga naunang pastol, pero ngayon naging bahagi na kami ng buhay ng Lugit family. Praise the Lord. Ng Loida family. Praise the Lord. Amen ba? Nakakatuwang isipin, naging bahagi na rin kami ng pamilya ng Aranas family. Palakpakan natin. Wala man at malayo man sila online, pero naging bahagi kami ng Saluta family. No? Na Amanda, Kuya Michael, ina Charissa Magtanaw family. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Napalayo man at medyo talagang malayo na sa amin, pero nakaabot ang mabuting balita. Ginamit po kami sa Astorga family. No? Kina Sherwin at saka ang asawa. Kaylin. Okay, salamat sa Panginoon. At marami pa dito. At syempre, hanggang sa huli, bago matapos ang 1 taon, dinala sa amin ang pamilya ng Sanchano family. Salamat po. Salamat po at sa mga pastor,
Sa dami ng mga pastol na ginamit ng Panginoon upang ipamalita ang Evangelyo ng Good News, ginamit po kami at ang aking pamilya para po sa inyo. At ngayon, masaya ang puso po namin sapagkat nakaabot ang Good News sa Blessed Family. Palampakan natin. Alam po niyo ang akin pong dala ngayon, no? 3 gabi na, kumpleto po ang pamilya po ni Sugar, no? Narito pa rin ang Kuya Dennis. At ngayon natutuwa po ako na kumpleto po ang pamilya ni Michelle. Narito si Daddy, narito si Kuya, narito yung mga kapatid, at saka si Michelle. So, salamat sa Panginoon. Unti-unti na nakukumpleto ang inyong mga pamilya. So, purihin po ang Panginoon dahil ang Ebanghelyo, ang mabuting balita na ipinagkalat ng mga unang mga pastol ng panahon na yon ay hindi huminto. Ito po ay nagpatuloy at nagpatuloy. Ito ay nakarating sa amin. Hindi kami huminto, nakarating sa inyo. At alam kong hindi rin kayo hihinto. Amen! Amen! Hindi rin tayo mapapakali na tayo lamang ang makakakilala sa mabuting balita. Amen? Amen! Sa mga pala ang Joseph family, yan, laking bahagi din ng aming pong bahagi ng buhay. Salamat sa Panginoon. At ang Tumenyo family, salamat, Abon! Abon ang Tumenyo, nakasama din sa akin. Ang Diyoso. Nabanggit ko na ang Diyoso, meron pa ba nakalimutan? Baka may nakalimutan pa ako. Ang Blessed Family, hindi ko kasi ma-memorize ang inyong apelyido, no? Kaya Blessed Family, alam na ninyo kung sino kayo po ngayon. So alam kong hindi tayo hihinto. Alam nyo, tayo ay puno na. Pag hindi natin pinahinto ang mabuting balita sa iba't ibang mga dapat makakilala ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin ko po sa inyo, pagdating po ng ikalawang anniversary po natin, kung hindi tayo hihinto, pagdating ng ikalawang anniversary natin, aabutin po tayo ng 200 mahigit. Palakpakan natin ang Panginoon. Gagawin lang po natin, huwag po nyo ikahihiya ang Ebanghelyo sa kapitbahay, sa kaibigan, sa kamag-anak. Huwag nyo pong isipin na puno na tayo. Amen? Huwag nyo isipin wala nang paglalagyan ang Diyos sa lugar na to. Maliit ito, pero ang Diyos ang magpapalaki ng ating lugar. Anong mali natin? Isang araw, meron ditong nakikinig sa atin. Milyonaryo pala. Uy, tahimik lang siya. Bilyonaryo pala. Uy, tahimik lang siya. Biglang bubulungan si Tatay Pastor. Tatay Pastor, maghanap ka ng hektaryan lupa dyan. Kahit 1,000 square meter, bibili tayo at tatayuan natin ng malaking lugar ng pagtitipon para patuloy na ipamahagi ang Ebanghelyon, ang good news, ang mabuting balita. Amen? Para hindi kayo natutuwaan. Palakpakan natin si Lord. Ang kinilang po natin. Tayo po'y tumayin lahat. Tayo po'y tumayin lahat. Awitin natin yung awiting ang makilala nga. No? Napakagandang awit. Napakagandang awit. Ang makilala ka. Awitin muna natin lahat. Meron ba siyang division? Sige, awitin po muna natin lahat. Okay? So, nakakatuwa po kayong pagmasdan. Way back, ilang months ang nakakaraan, natatandaan ko, nabanggit ko, nung tayo na nagkaroon ng baywang, sabi ko, pinakita na sa akin ng Diyos kung paano niya pupunuin ang lugar na to, at nangyari na.
nangyari talaga. Ang Diyos ay talagang tutupad at tutupad sa kanyang mga pangako. Patuloy natin siyang kilalanin. nagbibigay sigla. O aming Diyos, aming Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Dahil nagpakilala po kayo sa amin. Nagpakilala kayo aming Jesucristo bilang aming Kristo Panginoon, bilang aming tagapagligtas. Salamat po, makapangyarihang Diyos. Kamang-amang ang tagapayo, tagapamahala, Prinsipe ng kapayapaan. Nagpapasalamat po kami, naging mabuting balita kayo para sa amin. Salamat po, anuman ang aming kalagayan. Pinahintulutan niyo kami. Kami po'y iyong inabot, Panginoon. Pinahintulutan niyo na kayo po ay malaga kasapsaban, ipanganak diyan, sa lugar na pinakamababa sa kanilang paningin, pinakaaba sa kanilang paningin, tinatapak-tapakan, hindi pinapansin. Pero nung makilala namin kayo, ginawa po ninyo kaming espesyal sa iyong paningin. Ginawa niyo po kaming minamahal na anak. Ginawa niyo po kaming may kaugnayan sa iyo at binigyan ng karapatang magkaroon ng buhay na walang hanggan.
na makapiling po namin kayo, aming Panginoon. Sunod ulit kayo sa aking panalangin. Aming Diyos Ama, maraming salamat sa iyo. Hindi nyo ipinagkait ang iyong anak na si Yesu Cristo. Kahit po ipanganak sa sabsaban, lugar na kung saan hindi pinapansin ng mga tao, tinatapak-tapakan, baliwala sa paningin, pero pinahintulutan po ninyo na kayo po'y ipanganak. Malagak ang inyong katawan sa sabsaban para abutin ang mga tao na sa tingin nila ay wala ng pag-asa. Para abutin ang mga tao na punong-puno ng kabiguan sa kanilang buhay. At ito po ay naging mabuting balita para sa lahat. Salamat sa mga naunang mga pastol na buong sigla na ipinagkalat, ipinagsabi, ipinabalita ang Evangelyo, ang good news, ang mabuting balita. Ang Panginoong Jesucristo ay naparito sa lupa, isinilang ni Birhen Maria, asawa ni Jose, upang maging tagapagligtas, upang maging Kristong Panginoon sa mga sumasampalataya, sa mga umiibig, sa mga kumikilala sa Panginoong Jesucristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Sana po mananalangin, aming Diyos, kaming lahat na nagmamahal sa iyo, nawa po'y nagbigay ng kagalakan sa iyo dyan sa kalangitan, kasama ng libu-libong anghel, nawa po'y nabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian, na itaas po namin ang iyong pangalan. At ngayon, hindi kami magdadamot, hindi kami magiging makasarili. Ipamamalita po namin ang mabuting balitang ito sa aming mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, kaklase, katrabaho o kahit sino pa man. Sasabihin namin na ang mabuting balita ay na kay Kristo Jesus na tinataglay namin ngayon bilang aming sarili Panginoon at tagapagligtas. Muli, samahan nyo kami sa gabi ito, sa pangatlong gabi. Bukas po yung pang-apat, meron pa kami pang-5 gabi. Kung paano dinala nyo po, Panginoon, sila dito, ibalik nyo po sila dito bukas ng gabi na may kasama pa, upang sa ganon patuloy silang mabigyan ng mabuting balita. Aming Panginoon. Salamat po, ingatan nyo aming kanya-kanyang pamilya, pagalingin ang mga may karamdaman, bigyan ng pag-asa ang nawawalan ng pag-asa, bigyan ng kalakasan ng mga nangihina, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, ipagkatiwala ang lahat ng ito. Sa Diyos Ama na napakabuti, nagtiga ng langit at lupa, sa Panginoong Jesucristo, patuloy namin kinikilalang Panginoon sariling tagapagligtas, sa banal na Espiritu at katibayan ng aming kaligtasan, ang siya nawang maghari sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen.